Karon sa katong mga affected sa baha ug katong mga wala natulog kay nag-abang sa kung unsay mahitabo sa baha ba. Pero makita nato nga Lord, buhi pa man mi, meaning naa pa kay purpose para sa among kinabuhi. Amen. And right now, even sa imong pag-anhi karon, it's a faith. It's an obedience. Nga ready ka mudawat sa panalangin o sa pulong sa Ginoo sa imuha. Amen. 2026 is the year of ang tolo. Unsa kay to pass? Love, joy, hope. Dili love, joy, hope. Prepared, adorned, awaited. So mauna ang ato ang year theme for the whole year 2026 sa My Home Church. And indeed, nag-flow jud ta. Pagsugod pa lang sa February 5 pa lang daan. Grabe, makaingon jud kag Lord, kailangan jud paglaom ang matag usa. Especially ang syudad sa Iligan, sa unsay nahitabo sa baha, makaingon jud ka Lord, kailangan sila og paglaom. And then karon nga bulan restored. Lord, naa jud restoration mahitabo. Especially sa Santa Fe, sa Paitan, na ba to? Sa Tambakan. Affected po sila sa Abono. We believe and we declare nga naa jud restoration mahitabo. Amen. And especially atong simbahan, sa wala nakabalo, ato ang building, di po siya yung building, payag-payag sa My Home Church, Santa Filomena. Paglantaw jud ninyo dito, naka-experience man jud mi during sa relief, naa jud mi dito. Natingala mi hawa na kayo ang yuta, kay na-wash out na dahi ato ang simbahan. But we believe and again we declare nga ang confidence, expectation of good things to happen and restoration mahitabo sa ato sa My Home Church. Amen. Amen. So, mo go dive in ko sa word because 6:40 na karon and I pray nga, Lord, hallelujah, mahumanta o at the same time mapuno ta sa pagtuo before ta muuli ani nga area. Ayaw mo pag-expect nga, Lord, na ako din dayon. Wala kay Wednesday man, worship on Wednesday man, nilingkod ko. But let's have an expectant heart. Lord, naaman ko din Meaning, Lord, naa kay daghan ug dako nga buhaton sa akong kinabuhi. Because, Lord, even ang imong pag-say yes, pag-anhi pa lang din nahimuot na ang Ginoo. Without faith, it is impossible to please God. Unsay maka-please ra daw sa Ginoo, imuhang pagtuo. Amen? And karon daghan sa Bible nga gi-describe ta as a church into a metaphor. Kabalo mag metaphor? Figure of speech. Kinsa may mga English din No? May just speak may in English and he will understand so quickly. No? Kung maingon kag figures of speech, like example, kanang kita, gisama ta sa usa ka karnero. Pero dili ka karnero. Ingnay mo katapan, may ba? Dili day. May ba? Ba, no? Ba? Pero gisama ta. Murag ingon ana ang metaphor. Gidescribe ka sa Ginoo, sama sa. So daghan in the Bible, many metaphors or name that God called the believers kitang tanan. Like example, karnero. Asin daw ta o kahayag sa kalibutan. Gidescribe ta ana. Ang gingon pod, He is the vine and we are the branches. Ingon ana ta pag-describe sa inyo para mas masabtan, para mas dali nimo makuha kung unsa jud ang message sa Ginoo sa imuha karon nga kagabion. And karon nako i-highlight nga duha ka buok nga metaphor commonly described sa mga believers of Christ. Ang pinakauna, sugod na ako sa pinakauna, the body of Christ. Naba din ha? We are called lawas daw ta ni Kristo. Ang the body of Christ, ang gingon din sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12, just as a body through one has many parts, but all its many parts from one body, so it with Christ. So ang pasabot, kita sama daw ta sa usa ka lawas. Sama sa usa ka lawas. Nga si Kristo ang ulo, kita daw ang lawas. Nay uban diri, nay kamot, nay uban ilong, nay uban mata, nay uban tiil.
Lahi-lahi ta og function as a church. Na ay pastor, na ay musician, na po dinhi evangelist, tanan gitawag ta, different atong function. Pero usa ta kalawas ni Kristo og si Kristo ato ang head sa usa ka church. And we are described the body of Christ. Say the body of Christ. Usa pa gingon sa verse 27. Now you are the body of Christ. So ikaw daw lawas ka ni Kristo. And each of one of you is a part of it. That means naatay each roles kada part sa lawas. Kabantay mo pag ang kamot more on lihok. Pag mata, unsay mong makita, dalunggan, unsay mong madungog. Lahi-lahi siya pero nag-function siya sa usa kalawas. Sama sa kuha, nagstorya ko pero galihok po akong kamot, galihok po akong utok. Pero I have one part. The same sa tuwa, na uban nag-serve sa media, sa kids, sa ushering, sa uban pa. Pero we are united in the faith. So mo nang una nga gi-describe, we are the body of Christ. Ay kaduha, which is akong pinaka-highlight kay mo ni ang ato ang year theme. Ikaduha, we are the bride of Christ. Igna, imong kaugalingon, I am the bride of Christ. So kani lahi pud og kung sa Gen Z pa, lahi ni og atake. Kay si body of Christ more on kita. Kuan si Kuya Moy sa media, si Ate Whitey sa evangelism, sa ushering. Lahi-lahi ta og function. Pero kani si bride, ikaw nga pagka-bride of Christ, it talks about ikaw ug ang Ginoo. Ayaw na milabuta. Ikaw na ug ang Ginoo. That means, that involves relationship, love, purity, and covenant sa imuhang bridegroom. Example, ako, minyo man jud ko ni Pastor June. Kami rang duha, wala na mo'y labot. Pero, kami, gadalami as a church, we are the body of Christ service, uguban pa, ang my home church fast car kami, galihok mi, napoy Fuentes, Abono, dito we are the body of Christ, we are serving one another. We are working together in the kingdom of God. Pero when it comes to bride, meaning imuhang intimacy with the bridegroom, imuhang love towards affection towards sa imuhang bridegroom. And that is dara nag-involve og deep intimacy with Christ. Unsay gingon sa Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. Pero gikuha lang nako ning part. Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy. Ug kanang her ikaw na because you are the bride of Christ. Kinsa atong pamanhonon? Si Jesus Christ. Sama pa sa kanta, pag-abot sa pamanhonon. Kana siya pag-abot ni Jesus Christ. Pultahan, ablihan, sa akong pagsulod. Kabantay mo anang sa kasal nga, naghulat na dito ang groom, then mulakaw na din ka sa aisle. The same ana nga, even sa ato ang groom, sa pagbalik sa Ginoo, ingon ana pod ang mahitabo. Ang pamanhunon nato, magkita rataan na. And that is the second coming, or the sa ato believers of Christ, makot up ta, rapture. Unsay gingon sa Revelations 19:7 pa jud. Let us rejoice and be glad, give him glory. For the wedding of the Lamb has come and his bride has made herself ready. Meaning atong expectation, pag abot na gani sa ato ang groom, malipayon. Kaya nga no, let us rejoice and be glad. Meaning karon pa lang daan sa paghulat nato sa pagbalik sa Ginoo, malipayon tang tanan. Amen? Mo nang prepared, adorned, awaited. Kanang preparation o kanang imuhang pag-adorn, imong pag-andam nga gwapa kay ka sa imuhang kasal, sa, ang makarelate man ana, o ang mga groom pod, sa katong mga minyo, makarelate ani. Amen ba mga minyo? Ang mga kaminyoon. Kaysa mo ni amen? Kuya Harold? Ay, amen na. Ayun, Riz. Mo graduate pa ka og senior high karong March 30. Abi na mo si Kuya Harold. Nagulat ko ni Kuya Harold. Wala man ni amen si Kuya Harold.
Pero nakita na ninyo ang difference between the body of Christ and the bride of Christ. Para mas matagaan na to, na-picture, clearer nga picture. Body of Christ talks about function. Pero si bride talks about relationship. Ikaw, function mo as a role sa imong calling, sa imong ministry. But bride, being a bride, talks about your relationship with the Lord. Si body of Christ, nag-emphasize siya sa giftings, sa apostles, teachers, administration, napayuban, maayo mo counsel, guidance, ug uban pa. But ang bride, being a bride, it emphasizes the love of Christ towards us. Next, it focus on unity in service, ang body of Christ. Pero si bride, focus on covenant intimacy. Kung naa mo last nga wow, gi-explain ni Pastor June, nga before ang wedding mahitabo, naapay covenant nga mahitabo. Og mag-uban ba ang bride o groom? Dili pa. Maghulat pa si bride, kay naapay giatiman si groom nga mag-build pa siya og house. Sama sa ato ang bridegroom karon, nag-andam siya og many mansions. Kay para pag ready na, ang ginora po'y nakabalo, kita na ang tagbuon sa ato ang groom. And ganun ningon ko diri og covenant, meaning nanay pa nagsaad. You are already united in Christ. And walay makaseparate nimo ana with the Lord. Body of Christ, Christ as the head, si bride of Christ, Christ as the bridegroom. Ang body of Christ, how we work together, meaning giunsa kitang tanan pag-work together in the kingdom, in the ministry. Pero si bride, ikaw, how you, dili we ha, how you love Him. So it's more on intimacy, atong individual nga relationship diha sa Ginoo. Know it, church, nga both are necessary. Mayong ka, pastor, asa may mas dapat na mo, pagdaganana, wala ko ito bag-ana. Because you are a body and you are a bride of Christ. Ang dilemma din usahay, body ta, pero nakalimot ta nga bride di ay ta. We are bride, at the same time, we are a body. Napoy uban, pas okay na jud ko, mag-ampor ako sa balay, pero dili ko musimba. That means, nawala ang imuhang gineglect nimo ang imong pagka-body of Christ. That you are called into a ministry, you are called into fellowship, you are called into this calling. Maunang both are necessary nga ikaw body, ikaw pud bride. Essential siya anytime sa ato ang kinabuhi sa matag adlaw. Especially sama sa giingon ni Jesus Christ kang Mary, kang Martha ug Mary man jud ni pinaka-example being the body and bride. Si Martha, iyahang giserbisyoan si Jesus katong pag-adto ni Jesus sa balay nilang Martha ug Mary. So naay heart of service si Martha nga iyaha jung giandam, Lord, unsa man sama nato mag-andam basta nay bisita, mag-andam jud tag mga pagkaon, tanang mga plato ni mama, manggawas nga mga bag-o. Sakto ba? Or naiuban wala. Pas parehas ra mong plato tanan, parehas tawa. Mong plato, maura jud pay plato. So, kana si Mary, unsa yang gibuhat? Nakigstorya ni lingkod siya sa tiilan sa Ginoo, then nakigstorya sa Ginoo. Then kabalo mo sa gingon ni Jesus Christ, Martha, pilia ang gibuhat ni Mary because this will not be taken away from her. But at the same time, be a Mary kay naa kay tawag, naa kay ministry, naa kay calling sa Ginoo. Say yes to it because you are the body of Christ. At the same time, you are the bride of Christ. Possible, I pray wala na sa my home church. Nga naa ta permi everyday sa simbahan. Nabay makarelate ana?
Nga sugod atong Sunday, simba, Monday, nag-meeting. Pag Tuesday, gahapon, nag-meeting na pod. Karon wow, ugma, dokimos. Nabay makarelate ana, oy, murag halos tanan may home church. Which is a good thing. Kay kitang tanan, busy sa kingdom sa Ginoo. But don't forget, you are also a bride. Have that time sa imuhang Ginoo. Nga ikaw makigstorya ka sa imuhang Ginoo, Lord, akong ministry. Lord, unsa imong gusto mahitabo para sa akong ministry? Naka-question ba mo ana? Lord, sa akong pamilya, Lord, unsa imong gusto mahitabo sa akong pamilya? So it be done, Lord. Sa ako ang family. And pinaka-role model, di na ta mulayo. Pinaka-role model when it comes to intimacy is Jesus Himself. Na yung mga verses nga ako ang state, that Jesus always naa siya time with His Father. Naa siya time sa Ginoo mismo sa iya. Though, busy kaayo si Jesus Christ. Sorry sa word nga busy, pero kanang daghan kay gibuhat si Jesus Christ. Especially, wala pa'y sakyanan sa una. Imagine na, mag-hike sila disciples. Nya kita, bahala og mag-andam ka og alas 7 inyong call time, bahalag mo 6:30, kay dali ra kayo na ray sakyanan. Pero imagine na si Jesus Christ og ihang disciple, madugay, malangan sila sa pag-hike lang. Pag-hike pa lang daan. No? O sige, buhatin ni Jesus sa Luke chapter 5 verse 16. Jesus often withdrew to solitary places and prayed. Meaning, unsay pasabot sa often. Ang uban often? Pero ingon ani ang often. Never, rare, sometimes, often, always. Unsay ako pasabot? Hapit o duol na siya sa always. Ang namay ko andara, increasing o decreasing. Ang increasing, always. Ang ikaduha, often, meaning, dili jud siya always, pero hapit na jud sa always mo lang often. Sometimes, kanang, usahay, anana, di ba? Pag rare, meaning panalagsara jud kaayo. Ang kaning si never, wala jud. Pero imagine na, often, si Jesus nagpray. Unsay gibuhat ni Jesus diri? Often, He withdrew Himself. Meaning, after niya pag-ministry, pag naa siya time, nga humana na siya sa ministry, mag-ampo jud siya. Meaning, wala siya buhaton. Maunang siguro, pangutanon mo si Jesus, unsay imuhang hobby? Pag free imuhang time, pag wala kay oras, unsay imong ginabuhat, Jesus? Siguro yung tubag, mag-pray. Kay always, hapit na siya mo always, pero dili man siya ka-always. Kay of course, mag-hike pa siya, mag-preach pa siya, mag-heal pa siya sa mga sick. Pero, ang gingon ni Jesus often, kung kwan pa, permanente ba na? No? Bisaya, often. Dili siya, basta, halos. Kaya nagabi, Brad, kaya si Pas Ivy da. Halos sa iyahang oras, sige siya og pray. Unsay gingon sa Mark 1:35, very early in the morning, while it was still dark, siguro sa ato mga alas 4, hapit na mga alas 5, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where He prayed. Meaning, pagmata pa lang niya daan, ampo na ang Ginoo. Unsa pa gingon sa next? One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent night praying to God. Ganiha, early in the morning. Karon, whole night, nagpray si Jesus. Even sa iyahang ministry, often iyaha pa yung gipalayo iyang self sa crowd para lang mag-ampo sa Ginoo. So imagine that. And after anang Luke chapter 6, bitaw, verse 12, unsa nang ginaha? Nagpray man siya whole night, overnight iyang prayer. Ang gingon din when the morning came, He called His disciples to Him and chose the 12 of them. Meaning, before ang ministry, before nanawag siya sa disciples, whole night, iyahan ang giampuan. Even sa atong members, nakapray ba ta karon nga week sa imuhang members? Nakapray ba ta sa atong pastor? Before ta nagbuhat sa ministry, ang kids, giampuan ba nimo ang imuhang mga kids?
Kung naa ka sa women's ministry, before mo nag-women's gathering, did you pray for each one of us? As you have, makita na to always, dili always, halos, most of the time, nag-pray si Jesus Christ. That concludes, nga dili man kailangan sa Ginoo og more power. Kay He has the power. He is 100% God. He is 100% man. He is divine. At the same time, He is man. Meaning, wala siya nagkulang. Amen. Pero nag-pray gihapon siya. Why? Na ba siya kailangan? Kailangan gihapon si Jesus Christ ani nga time. Pero much more, He value relationship sa iyang amahan. Never niya nakalimtan ang iyang amahan before the ministry starts. Even after the ministry, He still communicate sa iyahang Ginoo. That concludes, if Jesus often withdrew Himself to commune with His Abba, His Father, if the Son of God needed that secret place, how much more kita? Not just relationship ha, pero usahay maluya beta mo nang kailangan tagpag-ampo. Usahay ma-discourage beta pero kailangan ta mag-ampo. Pero si Jesus walay disappointment sa iya ha, wala siya nagluya, wala siya nagmahay. Pero givalue niya ang prayer. How much more kita? That we need more times atong Ginoo because we need, aside from we need something, but because we value our relationship sa Ginoo because we are the bride of Christ. Amen? So karon mani ko sa usa ka verse or usa ka story. Sama sa akong kaganihan na ay mga metaphor nga ginagamit ang Ginoo ba para mas masabtan nato. Kani usapon ni ginapamagi niya og parable. Meaning gidescribe ta niya nga lost sheep, lost son, the parable of lost son. Usahay gidescribe ta niya as a church katong mga the 10 virgins. Kani akong i-share sa inyo ha, sa Luke chapter 18 verse 1 to 8, the parable of a persistent widow. Unsay persistent sa Bisaya? Kanang kugi ba? Nga widow, sa Bisaya pa, balo. Namatay iyahang bana. So, mo nang widow. Pero babae ni siya kay kung lalaki nga namatayag asawa, widower man na siya in English. Nanangutana ko na ni ChatGPT, unsa gani tawag sa kanang anak ko niya, unsa tawag sa husband nga namatay, wala ko niyong namatay. Ayan ko, unsay tawag sa husband nga walay asawa? Ana siya single. Iko, unsay nga na single? Siya ko, dili ba, example, kung babae, widow. Unsay tawag sa lalaki? Make it clear. Ano siya, make it clear po. Murag, kung ano siya ba? So imong pasabot, widower. Inko, so dili single, widower. Siya, wala man kaningon nga namatay. Ko bitaw no, wala po kuningon namatay. Kay meaning kani nga widow, mayong kag widow namatay jud iyahang bana. Nasa'y bana pero wala na gikuha na sa Ginoo. So babae ni siya because she is a widow. Karon nagunaw na ko ba na ubay-ubay man puday ang widow dere no, sama sa akong mama, si Ate Miriam, si Mami Galaray jud sila dito jud. Single and available. Ay, si Kuya Harold, mayroon nga persistent, single. Persistent ka dapat nga single ya. Okay? Sige. So, karon dirita sa verse 1. Sige mo sa verse 1. Mao ni atong objective. Murag kuan ba? Sa eskwelahan. Sama sa ka teacher, na objective po ang ato ang lesson or ang kani nga parable. One day, Jesus told His disciples a story to show, para unsa daw, ngano gisulti man niya ning story, ngano iya man ning gisulti sa iyang disciples, to show that they should always pray and never give up.
So, unsa din nga story? Mabala na to na niya. Pero gusto na ko isat sa inyong mind. Nga kaning parable, pagdasig ni sa Ginoo sa inyo ha, nga you should always pray and never give up. Inay mo ko galingon, I should always pray and never give up. Sige mong katapat nga, never give up, always pray. Uyuga siya. Kay basino niya og kanang na-discourage or kailangan og paglaom. Sige, dirito sa story, kinsay ready na sa ato ang story, the parable of the persistent widow. In verse 2, there was a judge in a certain city. Mura po tag nag-story jud no? There was a judge in a certain city. He said, ang dira si Jesus. There was a judge in a certain city who neither feared God nor cared about people. Naa daw judge ani nga city nga walay pakialam sa mga tao ug wala say kahadlok sa Ginoo. Mao ni siya nga judge. In verse 3, nanapoy another character nga niabot. And a widow of that city came to him repeatedly, saying, "Give me justice in this dispute with my adversary." Meaning, naay balo. Tama ba ko balo ang Bisaya, no? Naay balo nga sigig adto permi, repeatedly gabalik-balik sa judge. Ug iyang giingon, tabangi ko nga masulbad ni ako ang problema. Kaning ako ang issue, kaning akong adversary, kaning ako ang kung kuan pa sa ato kaso nimo. So in the Bible study, basta ang widow gani common nga problem sa ilaha pag naa sila i-file nga case tungod na sa wala sila financial support. Kay according sa Jew, sa ilahang panahon, pagbalo ka, tabangan ka sa society. Wala na legal nga unsa tawag na kanang super nga pagbalaod ay kanang sa balaod nga imuhang i-fulfill na nga balaod. Pero ilahan na jud ng culture and at the same time nahimo na siya sa Jewish nga tradition nga pag naa gani ingon ani widow supported sila financially. No nindot pod no? Walay giingon sa Bible kung unsa jud ang specific nga need sa ani nga widow. Pero according sa Bible scholars, more on financial nga provision sa usa ka widow. So unsay gibuhat sa judge? In verse 4, the judge ignored her for a while. Kaya nga naman, unsay gingon sa verse 2, this judge, walay pakialam, walay kahadlok sa Ginoo. Basta ako, trabaho diri, trabaho. Wala ko'y kaluoy, wala ko'y compassion sa mga nanginahanglan. O kung sa iyang gingon din, the judge ignored her for a while, but finally, he said to himself, I don't fear God or care about people. Siya mismo, iyahan ang gi-admit nga wala siya kahadlok sa Ginoo and then wala siya pakialam sa tao. But this woman is driving me crazy. Laliman, kamo daw ko no magbalik-balik, maori per mi istorya. Ako na napulan, kung kan pa, sapot na siguro ni siya. Or kanang bitang annoying na kaayo niya, sa man siya, uy, gabalik-balik man siya per mi, sa kuha, magsigig pangayo og tabang. So, ingon siya nga, sa other translation, New Living Translation man yang gingon din driving me crazy, so mura na siya nabuang bang, sa man ano man siyang bayhana. Ang other translation, na-bother na siya. O sa gingon sa judge, I'm going to see that she gets justice. Nga naman, kay deserving ang babae, dili. Nga naman, naluoy siya aning bayhana, sige balik-balik, wala. Because she is wearing me out with her constant request. Sige man gud siya balik-balik para mahuman na ning. Sige unsa man imong kaso? Ato na sulbaron para mahuman ka. Ana ang judge. Mailan jud nimo wa jud say kaluoy, wala jud say naghunahuna sa panginahanglan sa mga tao. This is an unjust nga judge. So the Lord said, so balik na humana na si Jesus sa parable. Ana din si Jesus. Learn a lesson from this unjust judge. Na daw tay makutlo nga lesson ani unsa man. Even he rendered a just decision in the end. Nga tabangan niya ang widow. Ang gingon ni, don't you think
God will surely give justice to His chosen people who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? Meaning, ang point sa Ginoo ba, kani nga judge, gitabangan gani niya ang kani nga widow, kay tungod sa iyang constant request, tungod sa sige siyang balik-balik og pangayo og tabang. Pero at in the end, gitabangan gihapon ni judge. How much more, ang gingon, si Jesus pa jud mismo gaingon niya, don't you think nga ikaw, iyahang anak, iyahang bride, yang chosen people, dili kaniya to bagon sa mga pag-ampo nga day and night, sige ka pray. Diba? So, ang pinaka-point ani nga lesson, dito na sa objective sa verse 1, nga to show you that we should always pray and never give up. So, mauna ang objective ug nakuha nato na nga lesson from Jesus Christ. Nakoy gibutang na kaning word from the Lord nga akong nakuha. Nga if a powerless widow could move an unjust judge, kay tungod sa iyahang persistent, grabe repeated, ang gingon dito, hangtod sa grabe kuan na, sige sabi saya nang na-annoyed na ba, nga intimidate na siya, marag, gisamuka na siya, aning bayhana. What can a praying bride, nga si Jesus ato ang bridegroom, do with a righteous father? Kung kani siya nga powerless widow, walay bana, even gani ang judge ug ang kaning widow, wala ba sila relationship, bahala na lang siguro igsuon or relative niya or ihaning pag-umangkon, wala jud. Totally a stranger. Na-move gani niya ang unjust judge. How about you? Nga you are the bride, napadyo kay righteous nga father. Amen? And we do not pray toward a reluctant judge or a judge nga walay pakialam or walay kahadlok sa Ginoo. We pray to a just and loving nga amahan. Ang nakanindot sa ato pa yung prayer in Jesus' name. Meaning, gidala na to ang groom ba? Lord, mag-pray man dito sa amahan. Father, Lord, i-provide akong needs mo nang in Jesus' name, amen. Meaning, kaning akong request, Lord, in the name of Jesus, amen. Pag mo pray tag in Jesus' name, ang Ginoo mutubag sa atong ampo when we call also in the name of Jesus. Gisilyuhan sa ngalan ni Jesus Christ. So, dirita sa verse 8, I tell you, muna last verse sa parable, I tell you, He will grant justice to them quickly. Meaning immediate ang response kay ngano si judge, naabtan patog pila ka mga adlaw hangtod gisamuka na jud siya. Pero ang gingon din, I tell you, the Lord God will grant justice sa atoa very quickly. Kani ang pangutana. But when the Son of Man returns, kita karon ay present na ni. Sa pagbalik sa Ginoo, how many will He find on the earth who have faith? Meaning sa pagbalik sa Ginoo, daghan pa ba gihapon ang nagsalig sa Ginoo? Or daghan nakalimot sa Ginoo? Sa pagbalik sa ato ang amahan, sa pagbalik ni Jesus Christ, nagpadayon ba ta sa atong pag-ampo? Persistent, fervent ba atong prayer? Often? Ang gingon pa dyan sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing, ayaw hunong sa pag-ampo. Amen? Meaning, ang other translation, pray continually, meaning ayaw paghunong sa pag-ampo sa Ginoo. And the question is, will you pray as widow or as bride? That is why entitled na ko ni The Power of a Praying Bride. Because giunsa na to pag-pray. Imong identity ba? Are you a widow? Nga dili ka certain sa imuhang giduulan pero ako ning buhaton be para hangtod sa mapulan siya nako, hangtod sa samukan siya nako, or you know your identity that you are the bride of Christ. That is why you pray as a bride. Amen? Para mas matagaan nato og dili siya ingon nga difference, pero murag comparison
So usa ka kung mag-ampo ta nga widow o mag-ampo ta nga bride. Unsay kalahian? Pinakauna, kay tungod widow siya, wala siya'y bana. Sakto ko? Pero si bride naatay bana, natay pamanhunon. Si widow wala siya'y partner. Pero kita, we are united in Christ, our bridegroom, si Jesus Christ. Ang pinakauna, i-compare nato si widow o si bride. Kita nga bride. Si widow, nag-cry siya for vindication against an adversary niya. Tanang yung problema, iyang gisulti sa judge. Pero kita, we cry out day and night para ba mangayo tag justice? No, na-serve na ang justice. That is why gi-claim nato atong rights. Ang promise sa Ginoo, igo na lang taga-claim. Lord, ingon baya ka nga, I can do all things through Christ. Lord, ako anang i-claim, Lord. Lord, as you have said that, Lord, you will provide all my needs. I will claim that, Lord, because you have already been declared as just. Meaning, we can come boldly into the throne of His grace. Ikaduha, persistence. Mo ni pinakaganahan ako sa widow. Mo man dyan nakadala. Ngano naka-yes ang judge sa iyaha. She kept coming repeatedly. Constant pa dyan iyang request. Wala dyan makapugong niya. Di dyan siya mahilom. Si bride, kita, we continue in prayer through bahalag delay, mupadayon gihapon ta kay nganuman, na ay promise ang Ginoo. Na ay warfare, even sa atong waiting season, nagpadayon gihapon tag-ampo. Pero, sure ta, nga na ay tubag, dili lang sa karon. In His perfect time and in His perfect place, kara. Kani, ang covenant status, si widow, wala siya covenant. Even si judge, wala yung relationship sa iya ha. Wala kanang hold nga any law about kanang sa iyang adversary. Pero kita bitaw, bride, we are sealed in blood through Jesus Christ. A better covenant, a new covenant in His blood. And declared pa jud ta as righteous. Charged, dili ka guilty nga sa imong mga sala. Sa covering, sa ikaduha, ay upat ba ni? Makita ra ninyo? Dili ninyo makita. Sorry na lang. Tanawa na lang ninyo sa live. So, sa covering, si widow, wala siya'y husband or wala siya'y legal nga or relational covering. Pero kita, we are covered in the righteousness and His divine sonship. Meaning, we are clothed in the righteousness of God in Christ Jesus. Muna covered ta in His righteousness. Pero si widow, wala jud. Iyang advocate, wala na biya siya attorney, di ba? Kung kita, pag naatay mga filean o mga kaso, dapat natay attorney para si judge ang mo declare nga, okay, guilty ka, not guilty ka. Nilahi, si widow, ni diretso sa judge. Wala siya advocate, wala siya attorney. Pero kita, we have an advocate, Jesus Christ Himself, and He is interceding with us. When you pray, He also pray for us. Kung naatay mga kailangan, naay defender nato, naay advocate sa ato ang request. Kay si God the Father, igo na lang siya, okay, approve. Kaya nga naman, natay advocate si Jesus Christ. Makikita na ninyo na sa Hebrews, nga Jesus is our advocate. Next, character of authority. Si judge pa jud, unjust. Walay pakialam, walay kahadlok sa Ginoo. But ato ang Ginoo nga atong giduulan, our Father, He is righteous, He is loving, He is faithful, and He is attentive sa atong mga prayer. Wala pa lang ka nag-ampo, gahuna-huna na siya, kabalo na siya sa imuhang panginahanglanon. The question is, are we praying like a widow or are we praying like a bride? That we see the Lord every time sa atong pag-ampo, Lord, because of my faith, Lord, whatever I ask in my name, as I believe, I will have it in the name of Jesus. Amen? Next, iyang access, limited.
Ngano na kayong kog limited? Unsa may pasalabot ni judge sa iya ha? Kanang ingon ana nga storya ba? Igo ra man ni siya ni duol, pwede man siya mo no ani. Pero kay tungod na naulit na lang to siya, ni yes na lang siya. Only in her needs. Limited ra yung access. Kay naman ko'y problema, iyang gihatag sa judge. Pero kita as bride, dili lang problema ato ang ihatag sa Ginoo. Dili limited atong access. Even unsay gusto mahitabo nimo sa imong kinabuhi, pwede na imo isulti sa Ginoo. Lord, wala ko'y trabaho, pero Lord, mo na akong problema, Lord. Wala ko'y trabaho. Possible siguro kung unjust judge ato ang Ginoo. Okay, sige makagbalik-balik ko. Sige, tagana kag trabaho para mahuman. Pero ang Ginoo nato dili ingon ana limited atong access. Unlimited atong access to the point He will exceed, He is able to do exceedingly, abundantly, above all, more than you ask or think or more than you pray. Labon pa na sa Ginoo, dili lang trabaho ang iyang ihatag sa imuha. Satisfaction sa trabaho, nindot nga amo, nindot nga sweldo, taod-taod na mga bonus. Ingon ana ang Ginoo mo tubag sa pagampo. Amen? Authority in prayer. Mo ni pinaka isa po sa tagaan natong importance karon. Authority, si widow, iyang power ngano na-grant iyahang request. Kay tungod sa persistence siya, gabalik-balik siya, repetition. Pero si bride, power comes from relationship ug atong covenant diha sa Ginoo. Atong agreement with our bridegroom nga naa siya'y promise. Mo na pinaka-nindot. Ngano nag-pray pa man taron? Ngano nag-hope pa man ta karon? Because naay saad ang Ginoo sa imuha. Amen? Example, Jit, pinakahatag na mga example. Sa kami ni Pastor John, we pray for a family, a baby. Ngano nag-pray pa man mi? Ngano nag-hope pa man mi? Because naay promise ang Ginoo. Possible sa inyo ha karon na amoy gi-pray sa Ginoo nga Lord, murag taod-taod na lagi ni. But ang gingon sa Ginoo, let us pray continually. That means dili na rejection kay si unjust judge. Kapila na reject ang widow oy, kapila gi-ignore ni ang widow. Pero even si Christ, wala pa lang ka nag-ampo, kabalo na siya unsa imuhang giampo. And as he had said in Mark 11:24, favorite niya verse ni Pastor John. Sige, pinakauna lang. Whatever you ask in my name, believe that you have received it and you will have it. Ingon ana, kay tungod ingon ana ang promise sa Ginoo. Kana pa lang nga promise, maka-pray jud ka. Lord, ingon ba ya ka that as I will ask in Jesus name, Lord, ako anang madawatan imuhang saad. Amen? And unsay outcome sa persistence? Si widow na-serve jud iyang justice. Tungod sa iyang persistence. Pero kita, justice is granted. Ang imuhang prayer request na grant, natubag imong pag-ampo nga naman. Because sa covenant, tungod sa promise sa Ginoo, tungod ato ang nagsaad, faithful. Dili kabalo mamakak, dili mapakyas, because he who promised is faithful. Kabantay mo anang pagkanigay siya nga tawhana, musaad gani na makayong tag-abot-bot. Tama naman siya storya. Kapila na siya sigig saad, pero hangtod karon wala gihapon. Pero pagkani ganing tawhana, musaad, mag-expect jud ang tanan kay nganuman kani siya motuman jud ni siya sa storya. And even sa atong pagduol sa Ginoo, He who promised is faithful. Amen? And in short, sa story, di ba na si Jesus, kailangan tayo mag-cut-on aning story. Ang story is that even si judge, na-annoy man jud siya. Pero God is not annoyed by persistent prayer. Actually, iyahan ang invitation sa atua. Nga, do not stop praying. Pray continually. Pag mag-gather mo, pala sige, ampo.
Permini nga encouragement sa Ginoo. He is moved. Kung ang just judge na moved siya tungod sa persistent prayer sa widow, si God, ma-moved siya by faith-filled consistency. Consistent lang dito sa pag-ampo. Continuous ato ang pag-ampo. Dili lang kay tungod kailangan nato request. Dito na ta makapanawag og Ginoo. But have that communication. And as a bride, makig-commune, makig-relationship ka, naka-intimacy with your Father. Amen? And with your bridegroom. Our objective, balik ta sa verse 1. That one day, Jesus told His disciples, nga kaning story of a persistent woman, reminder ni sa itong matag-usa, nga we should pray and never give up. Ang obedience din nasa verse 8. Natay kailangan i-obey aning sa ingon sa Ginoo. Ang sa instruction din I tell you, He will grant justice to them quickly. But when the Son of Man returns, meaning karon pa lang daan nga wala pa nibalik si Jesus Christ, how many? Daghan ba? Pipila ra? Gamay ra? Will He find on the earth who have faith? Even kita naa naman jud tay the faith. Pero kanang pag-exercise sa imong pagtuo, pinaagi ba na sa imong pag-ampo. So we are reminded today that through having a persistent nga prayer, continuous nga prayer. Example, maghatag ko example Wala jud koy lain may example ani. Ato adjong lead pastor si Pastor Elsie. Amen. Kisay mo agree ana? Ngano, ako makarelate ko na recently Magsigig pangutan na ba na unsa man imong kamot pas Jimay? Ko ingon ani magod ingon ana. Kay gusto mo makabalo, dili lang ako istorya kay basin ma-overtime ko. Meaning nagkuan na maga ako ang tendon, part nga bone sa wrist. So daghan na kay ko gipang istoryahan na ingani magod ingani na itabo. Pero si Mami, Pas Jimay, naon sa man ko, ana ba, wapa ko na human og explain ana de si Mami, Lord, in the name of Jesus, Lord, salamat sa paghil. Grabe mo, amen, amen, Lord, amen. Kumaon ni, pastor. Pero ang ako, even si Mami, pag pangutanon ni mo na, kami bag-ulang kami nag-blessing sa lugait, halos na adito giampuan ni Mami. Kula, grabe ni si Pastor Elsie mo pray. I pray nga ma-adapt nato na mo ng continuous praying. Naayay mo labay nga ambulansya, Lord, in the name of Jesus, kung kisay nasulod ato, Lord, maayo. Wa pa kaabot sa ospital, maayo na, Lord, in Jesus' name. Mag-TikTok, mag-scroll lang mo, namoy nakita nga, uy, problema na po, Lord, tabangi ang Pilipinas, Lord, in the name of Jesus. That is persistent and continuous praying. Pag naay person mo, pop up sa imong mind, wala ka kabaloon sa rason, pray for that person. That is continuous praying. Like sa mga kaganihan ni Pastor June. Naoy bayro nun. Anak ko ni Pastor June. Love, kung naay bayro nun, ana siya, naay provision. Nag-pray din mi, Lord, salamat sa provision nga maabot. Ganiha, bag-ulang dyan, naabot ako sildo. Ay! Ay ko, Lord, salamat, Lord. That is persistent nga prayer. With just a simple detail, small detail, imo nang ihatag ug imo nang i-surrender sa Ginoo. I believe dili na nimo matingala ka natural na lang na. Kanang pag-pray ni Pastor Elsie, dili man na pugos, natural na ni Mami. Nga kung kisay ang kailangan ampuan. And I pray kamo bahalag kung kisay yung matagbo diri halati prayer. Grabe. Makita na ko sa TYT dito, gabalay-balay na, ga-pray na dito. Amen. Ate di ba? Ate Mayniti. No? Si Pastor Ivy, iyang mga client, kada magkuan, nag-prayhan niya tanan. Nga makabayad nga makabayad on time sa mga insurance. Si Hannah, labaw na si Hannah. She is a nurse. Ato ang nurse sa My Home Church. Declaration to Han. Mga masakiton ditohan. Matingala ka nga na bankrupt na ang hospital kay wala na giayo na sa Ginoo tanan. Imbis nga ma-extend ang adlaw, wala na, gipang-ayo na sa ginuotanan, kay naasihan na dito, grabe yung prayer. That is the power
of prayer. And that is the power of a praying bride. Amen. Di ta malimot nga we are the bride of Christ. And with that, before pa nga mobalik si Jesus Christ, padayon ta sa pagampo. Amen. And usapod sa kanibitang prepared, adorned, awaited. Usa sa preparation ug isa sa one way nga ma-adorn ka. Ako ning gi-explain ang adorn. Ang adorn meaning kung kaslunon ka, magpagwapa jud ka, tanan nimo nga mga gown imong iandam, ang kasagaran magpagluta, magpa-ribbon, no? Basta kaslunon. Naiuban nga magpa-slim jud, diet jud kay hapit nang kasal. Mo nay adorn. Naatay iput into excellence ang imuhang kaugalingon before pa mobalik si Jesus. And awaited. One way to do that nga mahimo kang prepared, adorned, awaited is through prayer. And as a church, as a body of Christ, and as a bride, magampo ta. Padayon ta sa pagampo. Ngano ako aning gi-share pod? Because this coming March is natay 31 days of prayer. Kisa excited ani? Meaning kung daghag prayer, daghag answer. Ang Ginoo sa ato matagusa. Kung meaning daghag prayer, mas less, dili less, wala jay gahom ang kaaway. Nga naman, dasig tang tanan, permit taga-ampo. Amen? With that, on March natay 31 days of prayer. Magsugod na March 1, karong Sunday. Ang mahitabo nato ani, depende sa inyong lead pastor. Pero sa among plano aning March 1, mag-prayer partner me. Naapoy next week, mag-worship Genesis, moatog lugar, ang usa ka, na group of people, moatog usa ka lugar para lang magampo. Naapoy time, nga sa imong family, whole week, magampo ay mo sa imong family. So, depende sa ato ang dagan. Pero magsugod ta March 1. For us, sa Mayong Church Fast Car, mag-prayer partner tauna. Kana ginagmay lang ba nga, hangtod mahabit nato ang pagampo. Kani March raman ni taman, tingala ka April, murag kulang man, wala man ko kaampo. Kurang mabantayan na ni mula dapat hangtod sa April and forever until Christ return, nahimong habit nimo ang pagampo. Amen? So March 1, okay batana as a church, magsugod ta sa ato ang walay hunong nga pagampo. Amen? And coordinate na lang mo sa inyo ang mga lead pastor sa plan sa every local churches. From day 1 until sa last, walay hunong nga pagampo. Amen? And pwede po nga sa inyong dokimos, mauna inyo ang i-pray. No? Mauna inyong mga prayer group or prayer partner. So I'm going to end this. Akong yang ang Mayong Music kay mag-ampo tang tanan pagkahuman ani. When we know we are the bride, kung kabalo ta sa atong identity nga bride ta, prayer is no longer an obligation. No? Pwede ra gani ang keyboard lang, okay ra ang keyboard lang. Prayer is no longer obligation. It becomes a natural habit of communion diha sa Ginoo. Nahimo na nimong wala na halos kada oras nga bakante nimo gasigira kag ampo pagdayeg sa Ginoo guban pa. And the more ma-shape imuhang character, the more ma-build up imuhang habit, imong lifestyle. So karon, we're going to sing a song and then mag-ampo din tang kitang tanan. Usa ni sa composition sa My Home Music about sa promises sa Ginoo nga gihatag nato sa iya. That is why nag-hope pa ta. Napatay paglaom karon, nag-ampo paghihapon ta because of the promises nga gisulti sa atong Ginoo. Amen. And ako, pwede ba nga ma-close ang lights? And think nga ikaw ang sama sa usa ka bride. Pwede ta manindog ta as we worship the Lord.